Ang tinitignan nyo lang sila, Kian, yung war on drugs, yung mga inosente, sigurado kayo, inosente yung mga yon, diba? O, tinumba lang ng mga loko-lokong mga pulis din na involved sa drugs. Diba? Ha? Tinumba nila yung mga, may mga alam na, tapos sasabing inosente, tinumba ng mga loko-lokong mga pulis na involved din sa drugs. Ganyan naman yung kalakaran, di ba? Hindi natin, wala kasi kayong pangunawang ganun. Alam natin na sa panahon ni Duterte, nung pumasok siya, even the policemen or men of in uniform are corrupt, involved in drugs. O, di ba? Ganun lang kayo nakafocus, pero hindi kayo nakafocus dun sa 3 million na sumurrender na addict. O, nag-i-end na ba doon? Hindi po. Dahil yung 3 million addict na yan, sa future, magiging criminal sana yung mga yan. Ha? Ano bang ginagawa ng addict? Pumapatay, nagnanakaw, basta na lang papatay yan, mangre-rape. Okay, una po sa lahat, hindi po totoo yung sinasabi niya na 3 million po yung sumuko. Ayon po dito sa Philippine News Agency as of 2021, yung pong balitang yan, 1.2 million lang po yung sumuko and nearly half of that 1.2 million lamang yung nakabalik sa normal lives nila. So, liwanagin po natin, hindi po 3 million ang sumuko, kundi 1.2. Mahigit 1 million lamang po yung sumuko. Ang siguro ang tinutukoy mong 3 million is yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na handa niyang itumba. Sabi dito sa balitang ito, tignan niyo mga kababayan. Rodrigo Duterte vows to kill 3 million drug addicts and likens himself to, ayan, I don't even wanna mention his name. Sabi pa dito, Philippines President happy to slaughter 3 million addicts. So yung tinutukoy siguro nito ni Kuya is yung 3 million na gusto or masayang itumba ni dating Pangulong Duterte. This report, I think 2016 ito October 2016. So 2016 pa lang yung mindset ni dating Pangulong Duterte is itumba, tegehin yung mga sinasabing addict at saka user or involved sa illegal drugs, So dun sa mga nasasabing wala namang EGK, hindi naman talaga EGK ang gusto ni dating Pangulong Duterte, hindi naman siya ang gumawa, or hindi naman siya nag-utos, mga pulis naman, yung narrative nila na guilt is personal. Ano pala tong statement na to ni dating Pangulong Duterte? Yan ang reflection ng kanyang kagustuhan at iniisip na mangyari, and apparently nangyari dahil libo-libo po ang sinasabing kaso ng EJK. So again, fake news po yung sinasabi ni Kuya, hindi po 3 million yung sumuko, 1.2 million lamang, or sa ibang balita kasi 1.4, sasabihin na natin mahigit 1 million. And according to DILG, as of 2021, nearly half of 1.2 million ang nakabalik lamang sa normal na buhay. So yun po ang problema, Una sa lahat, good job dahil meron silang napasukong 1.2 million. Wala pa akong natandaang administrasyon na nakapagpasuko ng ganyang kadaming sinasabing drug addict. And good job pa din dahil halos 500,000 or mahigit a little over 500,000 siguro yung na-rehab nila at naibalik nila sa normal na buhay. Pero ang pagkukulang is paano naman yung mahigit 600,000 out of that 1.2 million? And anong nangyari dun sa 1.8 million na hindi sumuko? Kasi sinasabi 3 million yung addict. So kung 1.2 yung sumuko, edi may natirang 1.8 million na hindi sumuko. And yung na-rehab lamang at naggamot ay siguro mahigit 500,000. So problema po yung mga hindi siguro na-rehab, and what more pa dun sa 1.8 na hindi sumuko. So siguro kaya sinasabi ng mga DDS na nagbalik na ngayon yung mga sinasabi nilang user and pusher, Because apparently, in reality, hindi naman talaga nawala. Kasi yung 1.8 nga naiwan di po ba? So siguro yun yung mga nagbalikan. And siguro, yung iba dun sa 1.8 na yun, naging kabilang na dun sa na sinasabing mga kaso ng EJK. Kaya para po sa maraming Pilipino, failure po yung war on drugs, Kaya nga po sinasabi ng maraming Pilipino na failure po yung war on drugs. Pero wag po nating i-dismiss din yung effort at saka yung good intention to eliminate illegal drugs, Maganda yung intention, pero yung pamamaraan, marami pong napahamak na inosente at wala pong due process. Yung po yung narareklamo natin, yung kawalan ng due process at hindi systematic. Sinasabi din ni Kuya na yung kay Kian, sinasabi niya na sigurado ba daw tayo na inosente si Kian? Well,
Yes, sigurado kami na inosente si Kian dahil walang court conviction. Kahit pa sabihin nyo na may mga ginagawang illegal yung mga itinumba sa EGK or sa war on drugs, no? Kahit pa sabihin nyo, yes, meron, kailangan pa rin natin ng court conviction para sabihin natin sila ay mga kriminal at guilty talaga. So kung tinatanong ni Kuya kung sigurado ba tayo na inosente si Kian, well, dahil walang court conviction at walang sinasabi ang korte na siya ay guilty, then inosente siya, no? Lagi may presumption of innocence, no? And kahit pa nga, lagi natin sinasabi, kahit pa yan ay guilty at may ginawang mali, na kitang-kitang may ginawang mali, wala po tayong death penalty. Hindi dapat itumba or hindi dapat patayin. Kaya yung mga police na involved sa kanyang, sa pagpas lang sa kanya, ay nakatulang po ng korte at nakakulong na po ngayon, no? So, dun naman sa sinasabi ng mga DDS na, yun naman pala nakatulan, nakulong yung mga pulis na pumaslang kay Kian, di may due process. Mali po. Yung paghuli at yung ginawa kay Kian, yun ang walang due process. At dahil walang due process, may namatay. At si Kian yun. Yung pulis ang binigyan ng due process dahil dun sa kasalanan ginawa nila. So nakikita niyo po ba yung pagkakaiba? Baluktot talaga mag-isip kasi yung mga DDS sinasabi nila, nakulong naman pala yung mga pulis, di binigyan ng due process si Kian, may justice. Meron. Nung namatay na si Kian, binigyan ng hustisya yung pagkamatay niya at ang binigyan ng due process ay yung police. Pero kung sa simula't simula pa lamang ang sinunod ay due process, no? Yung sistema ng batas, yung lawful, di sana walang namatay na Kian at di sana walang nakulong na police, no? So yun po yung naging problematic sa war on drugs, no? So mali yung katwiran ng mga DDS na nakulong naman pala, hindi may due process at may hustisya. Mali, ang binigyan ng due process yung mga police, si Kian hindi. So magkaiba po yun. Wag niyong niloloko sarili nyo, mga DDS. Tapos sabi pa niya, baka daw yung mga tumumba kay Kian o dun sa ibang biktima ng EGK ay mga masasamang pulis, mga pulis na involved din sa drugs, no? So kung ganyan ang narrative mo, ganyan yung katwiran mo, di sana pala bilang si dating Pangulong Duterte ay sinasabi niya matalino, chess master, master tactician, dapat inuna niyang nilinis ang hanay ng kapulisan, no? At hindi niya ginawang instrumento yung mga sinasabi niyo ng mga tiwaling pulis para i-implement ang kanyang polisiyang war on drugs. Dahil magiging problematic and chaotic nga yun. Pupuntaryahin ng mga pulis na masasama yung kanilang mga runner para makaligtas sila. Hindi po ba? So kahit pa sabihin yung itinumba ng mga pulis na yon, na masasamang pulis na involved sa drugs yung mga runner nila, no? Yung kanilang mga pushers, no? Kahit pa itumba yung mga yon, may iwan naman yung mga pulis. So ibig sabihin nandun pa rin yung ugat ng kasamaan. Nandun pa rin yung mga nagpapagalaw at nagpapagana, no? Ng sindikato. So maganda ba yun? Dapat po ba tayong matuwa doon, mga kababayan? Di ba hindi? No? So, ayan, yung mga narrative nyo, yung mga pangatwiran nyo, bumabalik sa inyo. Yung unang sinabi niya, kung sigurado ba daw tayo na si Kian ay inosente? Yes, inosente siya dahil walang court conviction. And dun sa sinasabi nila na binigyan ng due process yung kay Kian, hindi po. Ang binigyan ng due process yung mga polis na pumaslang sa kanila. And dun sa sinasabi naman niya na mga bad cops or mga tiwaling pulis na involved sa drugs ang nagpatumba sa mga EJK victims, then maling-mali ang implementation ng war on drugs policy ni Pangulong Duterte kung yan ang sinasabi nyo. Dahil kung ganun palang kaso or sitwasyon, ang mga nag-implement ng kanyang polisiya na war on drugs ay mga tiwaling pulis, no? Kaya hindi successful. So kayo mga kababayan, ano pong masasabi nyo sa sinabi niya? No? Ano pong masasabi nyo sa mga ewan ko, para sa akin, mga baluktot na pangatwiran, irrational, at saka pulpol para po sa akin. Ilagay nyo lamang po sa comment section below. Sana po i-like yung video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.